Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating channel na Buhay Misyonaryo. Tayo ngayon ay mag-aral at magdilay-nilay muli ng salita ng Diyos. Ngayong araw pag-uusapan natin, nai-stress o sobrang napipressure ka ba? So pag-aaralan natin ngayon, isa sa pinaka-comforting na verse sa Bible. Let's open our Bible in Matthew 11, verse 28 to 30. Babasahin po natin sa Pinoy version. Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob at makikita kayo makakita kayo ng kapahingahan sa akin. Verse 30, dahil madaling dalhin ng pamatok ko at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So ayun po, no? Uh, Very powerful word from Jesus Christ. May kita po natin doon, no, apat na puntos na pag-uusapan po natin. Unang-una, yung invitation para sa mga napapagod. Kung napapagod ka ngayon, iniimbitahan ka ng Panginoon. Sabi niya, come to me, all you who worry or weary or burden, and I will give you rest. Diba, hindi lang ito tungkol uh, sa physical tiredness. Pero sinasabi dito ni Jesus yung malalim na kapaguran o pagod. Diba, dami natin kinakapaguran. Yung pagod na sobra gusto mo ma-hit yung expectation ng ibang tao. Halimbawa, gusto mong, ito yung gusto ng tao, ito yung gusto mong i-hit or ayun din yung gusto mong tamaan na target mo sa buhay mo. Ayun, parang meron kang expectation na gusto mong ma-hit pero no, kumbaga napapagod ka sa ganon, nahihirapan ka kung paano mo nga ba yun tatargetin yung mga in-expect para sa'yo. So, ng magulang mo, ng boss mo, o ng pamilya mo. Or pagod ka ba sa bigat na ng kasalanan at anxiety at hindi lang kasalanan kundi no kahit takot sa puso mo meron ka. No, he is talking directly to emotional and spiritual drain. So, sinasabi dito ni Jesus Christ, hindi lang to about emotional, pero spiritual drain, no, nadi-drain. Kaya dapat ano daw ang gagawin natin kapag napapagod tayo, come. Di ba, pinaka-paboritong salita ng Panginoon, yung lumapit kayo sa akin. Kayo'y napapagod at nahihirapan. Kung tayo po ay nahihirapan ngayon, inimbitahan tayo ng Panginoon, ng ating Panginoon, na lumapit po tayo sa Kanya. Kaya lahat po nung napapagod, no, kahit anong klaseng pagod, sa trabaho man, sa eskwelahan man, at diba, sa isang relasyon ba, so, maraming bagay na pwedeng no, nakakapag-cause sa atin ng pagod. Kaya sabi ni Jesus po sa atin, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. So pangalawa, ang magaang pamatok ni Jesus. So ang tinutukoy kasi dito ni Jesus or ni Christ, yung religious law na mabigat. Kumbaga, ang dami nilang siniset ng mga rules na hindi kayang gawin kahit nila mismo, hindi nila magawa, pero pinapagawa nila sa tao. So, yung mga tao nung panahon ni Jesus Christ ay napapagod. Yung napapagod hindi lang sa mundo, kundi sa law na sinet ng mga religious leader nung panahon niya. So, parang ganun, no? Parang tayo, marami rin tayong dinadalang pamato no, sa buhay po natin. Yung mga burden, no, sabi niya yung picture nito yung dalawang oxen na doon picture ng oxen na may dalawang pamato, di ba? Tapos inihila nila ngayon yung karga-karga nila or nasa bukid sila. So, mabigat pero sinasabi ni Jesus Christ dito, yung pamatok niya magaan. Sabihin, hindi mabigat kapag na-kay Lord ka. Kumbaga parang, kung na-kay Lord ka, no, kung susundin mo si Lord at magiging Panginoon mo siya bilang Diyos, magiging magaan yung pamatok mo. Kumbaga, may bigat pero gagaan dahil merong Panginoon ka sa buhay po natin.
So ayun po yung pangalawa, magaan ang pamatok ng Panginoon. Pangatlo, paghahanap ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. So yung rest na binibigay dito, na binibigay sa atin ay hindi lang temporary pero malalim. Walang expiration, hindi ka nakadepende sa mga sitwasyon. Ito yung rest from constant striving or uh, rest from how na alam mo na mahal ka ng Panginoon. Or it's a promise of partnership with Jesus Christ. So yung feeling mo, kung feeling mo ngayon, pagod ka na, sabi ni Jesus Christ, "Come to me, all who are weary and burdened. Take my yoke easy and find rest for your soul." Sabi niya talagang lumapit ka, hanapin mo yung kapahingahan mo kay Lord. Hindi ka makakahanap ng pahinga sa mundong ito kasi talagang nakakapagod kasi nasa mundo pa tayo. Pero ang tunay na pahinga ay walang iba kundi nasa Panginoon. Kaya ano dapat po natin gagawin? Come, lagay natin yung pamatok ng Panginoon at sabi niya makakasumpong tayo ng kapahingahan sa buhay po natin at sa anumang bagay na kinakapagod po natin, whether sa pamilya man, sa trabaho man, o sa isang relasyon, or sa isang negosyo na talagang gusto mo na isara, pero dahil narinig mo 'to ngayon, ngayong umagang ito, o ngayong araw na ito, no, pwedeng manumbalik muli ang kalakasan. Nawa po, bigyan po tayo ng kalakasan ng ating Panginoon kasi siya ang magbibigay ng kalakasan kung tayo po ay lalapit at uh, dadali natin ang magaang pamatok ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoon, marami pong salamat, lumalapit po kami sa inyo. Dalangin po namin lahat po ng nai-stress ngayon at napapagod sa buhay, kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, Lord, ikaw po ang magpagaan ng kanilang buhay, Panginoon. Ano man po yung nararanasan nila ngayon, makaranas po sila ng rest, ng spiritual rest or emotional, yung emotion nila, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na gumaling, Panginoon, ano man yung kapaguran, emotionally, Lord, ano man yung galit, Lord, yung bigat, ng pakiramdam, Panginoon, sa puso, sa buhay, inaalis mo po yan, Panginoon, at pinapalitan mo ng kapahingahan na nanggagaling po sa inyo. Marami pong salamat sa araw na ito, pagpalain mo ang araw na ito. Dalangin ko rin sa lahat po nakikinig, pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Kung pinagpala ka po ng salita ng Diyos, don't forget to like, comment, and subscribe. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mo para magdala po ng pagpapala po sa kanila. Marami pong salamat at palagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless everyone.